Hello there sa aking mga nagagandahang ka-chicks. Kamusta naman kayo for today's video? Nakikita niyo naman kung anong aking ginagawa. Yes, tama kayo sa inyong nakikita. Tayo ay naghihimay ng malunggay. Kagagaling lang namin yun sa paglalakad ni Aileen. Nag-laps kami ng 3 rounds sa Montasa Park. Tapos naisipan kong magluto ng tinola. Meron naman akong mga ricado sa ref. Kaya ayan, may malunggay ako. Tapos meron din akong papaya. At syempre, meron akong fresh na chicken. Hindi ako nagtitinola o nagsisinabawan ng hindi fresh chicken ang ginagamit ko. Diba? Ang arte ko dun sa part na yun. Ganun talaga kasi syempre kailangan maging maingat tayo sa mga pagkain na ipinapasok natin sa ating mga katawan. So kahit tipid or maliit na ingredients or medyo nagtitipid tayo sa mga ingredients na gagamitin natin sa ating lulutuin, kailangan masustansya at fresh ang gagamitin natin. So ayan, start na tayo ng ating pagsasaute ng bawang, ng sibuyas at ng luya. Ang pinaka first ingredients ng ating tinola, hindi dapat yan nawawala at dapat yung pagkakasute mo yan talagang saute pa lang umaamoy na siya, alam niyo yun, masarap na siya kaagad. So kailangan lahat yan nagbo-brown para kahit yung mga yan is makakainin nyo para medyo nandun yung sarap, nandun pa lang siya sa sibuyas, bawang at luya, ang sarap niya na. Gusto niyo yan? So yan, no, diba? Huwag niyo na lang pansinin yung yung background ko dyan sa mga gilid-gilid kasi ano yan, mantika yan na hindi na talaga siya natatanggal. Tapos dyan sa may gilid, foil yan. Kasi yung iba kasi talaga yung mantika dito. Kaya talagang ina-advise namin na huwag palaging gagamit ng mantika kasi nga iba yung yung mantika dito talagang dumidikit talaga siya sa pader. Kaya halos lahat ng mga makikita ninyong kusina kapag nakarating kayo sa mga bahay-bahay ng lahat ng mga OFW, makikita nyo ang bawat kusina nila yung pader na malapit sa kalan. Lahat yan may foil. Grabing paliwanag, girl. Kasi nga kapag sobrang or palagi kayong gumagamit ng mantika, as in hindi rin talaga din siya maganda sa katawan. Kasi syempre kung doon pa lang sa yung mga talsik pa lang ng mantika sa mga pader, talagang grabe niya yung pagdikit. What more pa kung talagang ipapasok siya sa katawan, diba? So hindi talaga siya maganda. Pero yung niluluto ko maganda o diretsura pa lang, diba? As in, masarap yan, girl. So ngayon, tayo naman, habang tayo ay nag-aantay ng ating niluluto, abay, nagwalis-walis ako dyan, syempre. Ayoko kasi talaga ng madumi. Kahit nagluto ako, anong ginagawa ko sa kusina. Gusto ko talaga malinis yung inaapakan ko, malinis yung dinadaanan ko. Ayoko nang may mga konti-konting kalat-kalat dyan. Ewan ko ba? Bakit ba kasi ako pinanganak ng ganito ng nanay ko? Sobrang laki ng problema ko sa pagiging OC, as in. So ayan, mabalik na tayo sa aking niluluto ko. Ayan, syempre may sabaw na yan, diba? Pinakulo ko na yan ng bonggang-bongga after kong isute. Tapos nilagyan na natin ang papaya, nilagyan na natin siya ng paminta. O ayan, halu-haluin natin. Tapos nilagyan natin siya ng sili. Syempre, kailangan medyo maanghang. Ang sili, ang isa sa nagpapakilala na kami ay Bicolano. Yan. Syempre, hindi dapat yung nawawala sa aming niluluto. Pero moderate lang kasi hindi rin maganda sa katawan ang sobrang anghang. So ayan, kumukulo-kulo na siya at halu-haluin na natin siya. Antayin muna natin siyang another kulo. Another kulo kasi syempre yung papaya medyo matigas pa. Ayan, lagyan na natin ang napaka-importanting rekado ay ang malunggay. Ang malunggay na pagkamahal-mahal dito, samantalang sa Pilipinas hinihingi mo lang sa kapitbahay mo. Ang kwento kong malunggay nung bata ako. Naku po, kapag ganyan ang ginugulay ng tatay ko, gusto ko lang maglaro sa malayo. Kasi Diyos ko, yung gugulayin mo na ginataang malunggay, apakadami, hihimayin mo yun, girl. At kailangan walang matitirang tangkay. Diba? Kailangan nalinis. Ayan, tapos na. Bye. That's all for today.